Are you blessed this morning? Amen. Kapatid, kumusta po kayo? So bago po natin pag-aralan yung topic po natin today, I want you to open your Bible in the book of Acts chapter 4. Babasahin po natin ito, chapter 4 verse 1 hanggang 22. Yan. Samahan niyo po ako pag-aaralan po natin itong chapter po na ito. Okay, nakita niyo na po? Sige po. Acts chapter 4, verse 1 up to the following verses. So basahin po natin ito. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because of the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. They seized Peter and John because it was evening. They put them in jail until the next day. But many who heard the message believed, so the number of the men who believed grew about 5,000. Verse 5. The next day, the ruler, the elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas, the high priest, was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and others of the high priest family. They had Peter and John brought before them and began to question them, "By what power or what name did you do this?" Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a man who was lame and are being asked how he was healed, then know this, you, all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved." When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. But since they could see a man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then confer together, "What are we going to do with this man?" They asked. Everyone living in Jerusalem knows they have performed a notable sign. We cannot deny it. But to stop this thing from spreading any further among the people, we must warn them to speak no longer to anyone in the name or in this name. Then they called them again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, "Which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judge. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard." After further threats, they let them go. They could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. For the man who was miraculously healed was over 40 years old. Pinagpala ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po sa oras na ito ay mag-pray, lumapit tayo kay God bago tayo po mag-aaral ng kanyang salita o sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng kanyang salita. Lord God, maraming salamat po muli. Minsan pa ay dinala mo po kami sa lugar na ito upang pag-aralan sama-sama, Panginoon, ang iyong mga salita. As we keep on with our team focus on the one, we're asking you, Father God, to be with us. Through the power of your Holy Spirit, help us to understand your leading to your church. We as a church, we submit to you, God, to your authority. Give us, O Lord, the pure understanding right now and the inspiration of the Holy Spirit. Anoint us, O Lord, through your words.
In the name of Jesus. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pagpapatuloy sa team natin, Focus on the One. And today we're going to talk about be courageous. Ang text po na binasa po natin kanina, yung ating golden text sa mga talatang binasa po natin kanina ay yung Acts chapter 4 verse 20, na ang sabi po doon, as for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. At Tagalog po, hindi pwedeng hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. The book of Acts tells the story of unstoppable church. Rome tried to silence them, Jewish leaders threatened them, and ordinary people mocked them. Pero kahit ganon, we can see that Peter and John boldly declared, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Imagine, kung tayo po kaya ang nasa sapatos nila o sa kalagayan nila. If we were in their shoes, would you still speak if it might cost us our job? Do you think you're going to preach kung mawawalan ka ng trabaho? Would you still witness if it might cost us our friendship? Will you still share the Lord Jesus Christ? Kung lalayuan ka ng mga kamag-anak mo, buang yan, buang again. Basta tayo dito. Kung ano nakagisna natin, dito tayo. Huwag ka sasama dyan, nasisiraan na ng ulo yan. Kababasa ng Bible. Would you still share the Word of God? Kung mapupulaan ka, would you still stand if it might cost us our lives? Paano na? Kung yung buhay na po natin ang hinihingi ng dahilan po sa pagbabahagi ng mabuting balita, ang tanong po, magbabahagi ka pa rin ba ng mabuting balita? Mga kapatid, kahit ngayon, like what we have heard from the elder, from the young adult, and from the youth, kahit po sa panahon ngayon, nahihirapan po tayo na ibahagi ang mabuting balita ng dahilan sa iba't ibang mga humahadlang. Hindi rin po madali ang mag-share sa panahon ngayon, katulad ng ating mga nadinig. Minsan, like what we have heard, naandyan ang hiya. Minsan naman po, naandyan po yung tinatawag po nating takot, na baka kung gagawin na po natin ito, wala na tayong oras, mawala naman tayo ng trabaho. Ano po? Minsan naandyan po yung pressure. Baka kapag nag-share ako ng gospel, baka ako ay layuan ng mga tao. Pero tandaan po natin ito, a faith that is alive cannot be silent. Ang pananampalataya pong buhay, hindi kailanman matatahimik. Ang tanong ko po ay ito, do you have that kind of faith? Meron ka bang ganong pananampalataya? Kasi kung meron tayong ganong pananampalataya, hindi nito kayang pigilan yung tapang na meron ka. You will become courageous because you have a living faith in our living God. And so, ang question po natin ay ganito, what kind of courage gives us the boldness to share our faith in a fearful world? What kind of courage gives us the boldness to share our faith? Number one, courage that comes from knowing Christ. Ito po yung klase ng tapang na meron tayo. Yung tapang ng dahilan sa pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo. In Acts chapter 4, verse 13, we have heard from the story na binasa ko po kanina, sabi po dito, when they saw the courage of Peter and John, and part of that verse, sabi, they were astonished and took note that this man had been with Jesus. Naalala po nila, nakilala po nila na itong si Peter and John ay kasama po ni Jesus. They had been with Jesus. Remember mga kapatid, maibabahagi mo yung mabuting balita dahil meron kang tapang na nagmumula sa pagkakilala mo kay Jesus Christ. You know mga kapatid, ang tapang ay hindi galing sa personality. Maaaring tiger look yan. Bakit tingnan nyo nga tabi nyo? Mukha ba tigre? Tiger look ba?
Maaaring sa tingin mo, naku, ayoko lumapit, mukhang mataray. Meron po ba kayong gano'n? May mga experience po ba kayo na pag nakita mo, medyo alangan ka na kasi parang, naku, nakataas ang kilay nito, mukhang masungit to. Meron po ba gano'n? Meron kayo experience sa gano'n? There are times na pag nakita ko natin yung mukha ng tao, parang ayaw na nating lapitan because we thought na baka yung kanyang itsura na yon ay nagdadala ng tapang. And so, ayaw nating approach. Baka kasi tayo po ay sungitan, baka tayo po ay kagalitan. But remember, mga kapatid, hindi sa personality nanggagaling ang tapang. Baka yung tao mukha lang matapang, pero hindi naman pala. Kasi po yung personality, yung itsura po, yung nakikita natin sa mukha, hindi po doon ang tunay na batayan ng tapang. Ito po ay nagmumula, lalo na kung ikaw ay Kristiyano, ang tapang po ay nagmumula sa pagkakilala mo kay Jesus ng lubusan. Wala po yan sa itsura. Ay, ilagay natin doon si Pastor Rodel. Pag ito nilagay natin doon, mukhang matapang to. Hindi po yun sa mukha. Wala po yan sa mukha, mga kapatid. Yung tapang po na yan, na ibahagi ang mabuting balita ay nakabatay po doon sa tunay na relationship na meron ka kay Lord. Nakabatay po yan sa intimacy mo kay Lord. Balikan natin si Peter. Dati si Peter na duwag. Naalala niyo yun? Naalala niyo ba si Peter na duwag? Kailan po yun? 3 beses po niyang itinanggi si Jesus Christ. Pag binalikan niyo po yung Luke chapter 22, verse 61 hanggang 62, makikita po natin na duwag si Peter. Pero napakatapang niya nung una. Sabi niya, Lord, over my dead body, hindi mangyayari yan sa'yo. Pero dumating po yung time nung dinakip na ang Panginoon. At siya po ay sumunod. From a distance, may mga nagtanong po sa kanya kung kilala niya si Jesus. And 3 times, he denied Jesus Christ. Why? Because ando po yung takot. So hindi po yung personality ang batayan ng tapang. Si Peter, natakot po siya. Pero sa Acts, in the book of Acts chapter 2, makikita nyo, siya yung unang nagdaos ng public crusade or pampublikong pangangaral ng gospel, kung saan there were about 3,000 souls na nasave. 3,000 souls na nabaptize. The question is, ano ang nangyari? Ano ang nabago? Yung dating naduwag, ngayon naging matapang. Dati yung tapang po niya kasi galing sa kanyang personality. But this time around, yung courage na meron siya is galing doon sa katotohanan that he had been with Jesus. He realized that he had been with Jesus. At yun po yung gusto kong makita natin. Real courage flows out of a real intimacy with Christ. Kapag ka po ang tao ay merong intimate relationship sa Diyos, diyan po nagmumula yung tapang, kusang lumalabas, yung tapang sa pagbabahagi ng mabuting balita. Going back in the Old Testament, makikita niyo po yung mga taong naduwag, naging matapang na ma-encounter nila si Lord. Moses, in the book of Exodus chapter 3 to 4, makikita niyo po, Moses, he was fearful, pulo-pulo siya ng pangamba, ng takot, mahiyain po siya, pero nang makaharap niya po ang Diyos through a burning bush, nagkaroon siya ng courage to face the Pharaoh of Egypt. Naalala niyo po yan? Naalala niyo ba si Joshua? Si Joshua na successor po ni Moses? Nang si Moses po ay mawawala na, ibinilin po ng Panginoon kay Joshua ang pamamahala at ang leadership. Mga kapatid, nakakakaba yun. Nakakatakot yun. Iiwanan sa iyo yung bansang Israel dahil hindi pa kumpletong nakukubkob ang promised land. Kabado siya bilang successor ni Moses, pero napanatag siya. Nagkaroon siya ng tapang ng sabihin ng Panginoon, I will be with you. Naalala niyo si Stephen? Si Stephen, the book of Acts chapter 7 verse 55 hanggang 56, habang binabato, mga kapatid, hanggang kamatayan, nanatiling matapang. Bakit? Hindi po yung sinabi, teka muna, kapalit-palit ito yung buhay, tama na. Ayoko na. Baka isang bato pa lamang, sumuko na ito at nagsabi, tama na, masakit.
Hindi na, sige, tama na, hindi na ako mangangaral. Hindi po eh. Actually, habang binabato ho siya, taglay po niya yung courage, yung tapang. Bakit? Na manindigan hanggang mamatay because nakita niya sa kanan ng Diyos ang Panginoong Hesus. Siguro mag-isip tayo, sila lang yung may kaya noon. Baka sila lang. Mga kapatid, hindi po eh. Even itong si Jim Elliot noong 1927 to 1956, isa po siyang young missionary sa Ecuador at meron po siyang 4 na kasama na pinatay ng Warani tribe habang sinusubukang mag-share ng gospel. Pero alam niyo po ba, bago siya namatay, isinulat niya ang mga ganitong kataga sa kanyang journal. Ito ang sabi niya, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Ano ibig sabihin? Para kay Jim, hindi kawalan sa kanya kahit mamatay siya sa pagmimisyon. Dahil alam naman niya na may buhay siyang walang hanggan na kahit kailan hindi mawawala sa kanya. Kaya yung tapang niya, hindi ho galing sa sarili niya, kundi po galing sa isang malalim na relasyon kay Kristo. Mga kapatid, this is very interesting. Alam niyo kung bakit? Because years later, yung asawa po nila, sila po ang nagpatuloy ng pagbimisyon at maraming tribo ang naligtas. Kasama po mismo yung pumatay sa asawa. Nakita niyo po? Ang intimacy kay Jesus ay nagbibigay ng tapang na mag-testify kahit ang kapalit po ay buhay. Siguro kung sa iba to, sabihin nila, pinatay na nga yung asawa natin, pupunta pa ba tayo doon? Ay naku, hindi na. Hindi po eh. Nung namatay ang asawa po nila, years later, sila po naman ang pumunta. At pinakita po nilang handa silang mamatay. Pero hindi nagkaganon. Instead, na-convert yung mga tribes, kasama po yung pumatay sa asawa po nila. Mga kapatid, ang pinagbumulan po ng tapang, ng lakas, ay ang Panginoon. Hindi kung sino tayo. Parang cellphone. Sino po rito may cellphone? May mga cellphone po tayo. Alam niyo, kahit anong ganda ng cellphone mo, kahit napaka-latest ng cellphone mo, pag yan hindi mo sinaksak sa kuryente, walang silbi. Tama po ba? Sino po rito ang gumagamit ng cellphone na walang power? Hindi mo magagamit eh. Bakit? Walang power. At para magkaroon po siya ng power, kailangan mo siyang i-connect. Kailangan mo siyang ikabit doon sa source para ma-charge po yung ating cellphone. And doon mo lang siya magagamit. Once the power or once your cellphone is connected to the power, magagamit mo siya to the fullest. The same thing mga kapatid, boldness is not about who you are, but who you are connected. Magagamit ka ng Diyos, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa personality mo, kundi dahil you are connected and having an intimate relationship with our Savior. Kaya kung minsan may takot tayo eh. Alam niyo kung bakit? Sige mo, palamakan natin ang Lord. Alam mo kung bakit ka takot mag-share? Kasi baka kulang yung intimacy mo kay Lord. And so let me remind all of us again, be intentional with your prayer life. Be intentional with your daily word with God. Bakit? Ito yung charging time mo. Every time na nagpe-pray ka, every time that you open your Bible and you read it, it's what we call charging time. China-charge mo yung sarili mo para paglabas mo, you can boldly proclaim the gospel of the Lord. And you can look for open doors to courageously share our Lord Jesus Christ. What kind of courage gives us the boldness to share our faith? Second, courage that faces opposition with faith. Courage that faces opposition with faith. Alam niyo, yung pananampalataya natin na naaayon sa banal na kasulatan, laging may kontra dyan.
Naturalmente, ang kukontra dyan ay yung mga taong walang relationship sa Panginoon. Kaklase mo, kamag-anak mo, kakilala mo, ordinaryong tao na binabahaginan mo ng mabuting balita. There will always be opposition sa iyong pananampalataya. Laging merong kukontra sa pananampalataya mo. You receive the Lord Jesus Christ, ang unang kukontra sa iyo, pamilya mo. And I experienced that. Ang unang magsasabi sa iyo na, alam mo, bakit pupunta ka dyan? Hindi yan yung nakagisna natin. Kung anong nakagisna natin, doon na tayo. Hindi naman po totoo yun eh. Hindi po totoo sa buhay natin na kung ano yung nakagisna natin, doon na tayo. Hindi yung totoo. Alam mo bakit? Bigyan mo po kayo. Nung araw, ano po nakagisna na sasakyan ng tao nung araw? Mga lolo-lola nung araw. Ano po? Kabayo, kalesa, ano ba? Kalabaw. Ano pa? Aso. Ay, hindi pala kasama yung aso. Ano ba? Sa ibang bansa pala yun. Ano ba? Meron pa? Tao. Di po ba yung binababa? Di ba? Ngayon, ano na po sinasakyan natin? Anong sinasakyan natin ngayon? Akala ko ba kung ano nakakisnan doon na tayo? Hindi dapat hanggang ngayon, mga labaw ka. Pangalawa, anong nakagisnan po nating ilaw sa bahay nung araw? Gasera. Di po ba? Ngayon po, anong gamit natin? Bumbilya. Di po ba? Kalabay kung anong nakagisnan na doon na tayo. Hindi dapat huwag kang gagamit niyan. Di ba? Dapat yung paring gasera, yung pagising mo sa umaga, ginano mo ilong mo, ang puti. Hindi, ang itim. Di po ba? Bakit gumagamit tayo ng so, hindi totoo yun. Pero kung minsan, because they are trying to oppose your faith in our Lord Jesus Christ, they will say everything na nonsense. Nonsense yun eh. Bakit? Hindi kasi yung totoo. Hindi totoo na kung ano nakagisnan mo, doon ka na. Hindi po totoo yun. Bakit? Bakit ka lumipat from Kalabaw to Jeep? Bakit ka lumipat from Gasera to Bumbilya? Because meron kang nakitang maganda. At yun po yung gusto nating sabihin sa mga tao na kung ang nakagisnan mo ay hindi naaayon sa Biblia, hindi masama na ikaw ay mag-search at lumipat sa mas maganda. Amen po ba? And that's the reason why we are all here. Because nakita ko natin, teka muna, mukhang mas tama ang sinasabi ng Biblia. Mas may assurance ako sa sinasabi ng love letter ng Diyos. But there will be opposition. Tandaan niyo po yan. But courage faces opposition with faith. Tignan niyo po yung Acts chapter 4 verse 19. Sabi po nila Peter, they were opposed by these people, by these religious leaders. Sabi po ni Peter ay ganito. Ang sagot sa kanila, judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. Because they were commanded to silence their lips, not to talk about the risen Savior. They were asked to not to preach about the resurrection of the Lord Jesus Christ. They were opposed by these people, by these leaders who don't believe that the Lord Jesus Christ is our Savior. Kapatid, true boldness is not the absence of fear, but it is by having faith to triumph over your fear. Ang mga apostol po, hinarap po nila yung mga threats, yung imprisonment, even yung kamatayan, and yet they said, we will obey God, not men. Habang hinaharap po nila yung opposition na yun, ang sabi po nila, susunod kami sa Panginoon, hindi sa tao. Kaya sabi po nila, sige nga, isipin nyo mabuti, alin na mas mabuting sundin? Ang sumunod kami sa Diyos o sumunod kami sa tao? Alam mo mga kapatid, ito po yan. Ang tunay na tapang ay yung susunod ka sa Diyos kahit may kapalit. Amen po ba? Amen po ba? Tignan nyo na lamang po. Balikan natin sa Old Testament. Kilala nyo si Daniel? Daniel sa Lion's Den, naalala niyo po yan? Chapter 6, verse 10 ng Daniel. Alam niya po na bawal ang manalangin. Pinagbawal po yung pagpe-pray. Pero ito po si Daniel, hindi po siya natakot. He prayed openly. Ano po nangyari?
nilagay po siya doon sa, lion's den. Pero, iniligtas ng Diyos. Tayo minsan yung pananalangin lang, kinatatakutan pa natin eh. Alam mo yung paano mo nasabi? Ikaw mag-pray, bakit ako? Sino pa? Halimbawa po, kakain kayo. Di ba? Kakain kayo sa lamesa, sa isang lamesa. Tapos oras na para kumain. May magpe-pray. Ikaw mag-pray. Bakit ako? Siya na lang. Kita niyo, prayer lang, natatakutan mo pa. Di ba? Wala namang hatol ng kamatayan pag nanalangin ka. Sa food chain man yan o sa bahay man ninyo. Walang utos na pag nanalangin ka, ilalagay ka sa lion's den. Wala. Di lalo ka nang natakot kung may ganung utos. Wala pa kang utos na ganun. Minsan takot na tayo. Mga kapatid, si Daniel, merong natanggap na utos. Bawal ang manalangin and yet he prayed openly. Pero ano po ginawa ng Diyos? Nung inilagay po siya sa yungib ng mga leon, niligtas siya ng Diyos. Si Shadrach, Meshach, and Abednego ng Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Pinilit po silang sumamba sa ribultong ginto ni Nebuchadnezzar. Hinirap po nila ito ng buong tapang. Ano po ang sagot po nila? Even if God does not deliver us, we will not bow. Hindi kami sasamba dyan. Alam niyo, nung tinapon sila, doon po sa hurno o sa tinatawag nating pugon na pinainit ng 7 beses mga kapatid. Nung tinapon po sila doon sa naglalagablab na pugon, hindi po sila nag-amoy sunog. Kahit puhok. In fact, kasama pa nga po nila mismo ang Panginoong Jesucristo. Sumama po sa kanila. Si Jeremiah, the prophet, sa Jeremiah chapter 20 verse 9, nung minsan po ayaw niya nang magsalita dahil sa persecution. Ano po ang sabi niya? Nung ayaw niya nang magsalita, His words, dito po, sabi niya, His words in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it, indeed I cannot. Sabi niya, hindi ko kayang itago. Despite ng persecution, sabi niya, itatry ko sanang itago, pero sabi niya, parang apoy sa aking mga buto. Hindi ko kayang i-contain. Ibig sabihin, kailangan ko na ipangaral. Tignan niyo po si Apostle Paul, doon sa Acts chapter 21 verse 13. Kahit po siya pinagbawalan na baka siya po ay mahuli at patayin pag umuwi siya ng Jerusalem, ito po ang sabi niya, I am ready not only to be bound, but also to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Walang kinatatakutan maliban sa Diyos. Ito mga tao ito, walang kinatatakutan maliban sa Panginoon. Ito po ang maganda. Pag wala kang kinatatakutan kundi ang Diyos, wala ka ng ibang katatakutan pa. Sabi nga po ng isang quotation, sabi ni Oswald Chambers, sabi niya, the remarkable thing about fearing God is that when you fear God, you fear nothing else. Yung lahat na may takot sa Diyos, wala na silang katatakutan iba pa. Amen? Wala na. Bakit? Ultimately, takot ka sa Lord eh. That's it. Alam niyo, meron ko isang nabasa tungkol po sa isang college student sa US. Pinagbawalan po siya na magdala ng Bible sa loob ng klase. Pero despite of that, she continued to bring and read her Bible during breaks. And she even shares verses sa kanyang mga kaklase. And dahil po doon sa kanyang simpleng boldness niya mga kapatid, one of her classmates going through what we call depression approached her. Nagtanong tungkol sa kanyang pananampalataya. And eventually mga kapatid, nakakilala sa Panginoong Hesus. Ano po ang tinuturo nito? Boldness is not always standing on pulpit. Sometimes it's quietly, consistently obeying God kahit mayroong nag-o-oppose. Kahit mayroong nag-o-oppose. So mga kapatid, huwag hayaan na ang takot ang pumigil sa obedience natin. Huwag niyong hayaan na yung takot ninyo ang pumigil sa pagsunod ninyo sa Diyos. Fear
is natural, but faith redirects our fear. Remember this, mga kapatid. Boldness is not about shouting loudly, but about obeying faithfully. Pangatlo po, what kind of courage gives us the boldness to share our faith? This is the third and the last. Courage that leads to change lives. Courage that leads to change lives. Nabasa na natin kanina na dahil sa tapang ni Peter at ni John, marami pa tumanggap. Tingnan niyo po yung Acts chapter 4 verse 4. Ang sabi po dyan, but many who heard the message believed. So the number of men who believed grew about 5,000. Kapag ang Kristiyano po ay naging bold, naging matapang sa pagsunod at pagbabahagi ng mabuting balita, hindi lang siya natutulungan po nito. Naaapektuhan po, nababago at naliligtas pati yung mga taong nakapaligid sa kanya. Boldness always bears fruit. Tandaan po natin yan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging impressive speakers, maging eloquent speaker. Hindi po. Tinawag po tayo ng Diyos para maging faithful witnesses of the gospel. Ang power, hindi nanggagaling sa galing natin. Ang power nanggagaling sa gospel. Anong resulta? Change lives. Bagong buhay. Tingnan nyo na lang po, si Paul at si Silas. Nung nakulong po sila sa Acts chapter 6 verse 16, Acts chapter 16 verse 25 to 34. Sila po ay ikinulong, ginulpi o binugbog. And yet, sa gitna po ng pangyayari yun, ano pong ginawa nila? In the midnight, sila po ay nagpuri sa Diyos. Umawi sa Panginoon. Ang hindi po nila alam, sa pagkakataong yun, gagawa ng milagro ang Diyos. God made a miracle. God shook the prison, breaks the chains, and opened the doors. And huge miracle po ito. Yung Philippians jailer, na akala po nakatakas sila, yung pong oras na yun ay pinigilan ni Pablo para saktan ang kanyang sarili. The good thing is, ito pong Philippians jailer po na ito, nakapakinig ng mabuting balita, and on that day, hindi lang po siya, pati ang kanyang household ay naligtas. Ano po ang point natin? Boldness in the midst of suffering can lead others to salvation. Ito po ang tanong ko. Ano po ang pinagdadaanan mong suffering ngayon? Kung meron tayong suffering na pinagdadaanan, in the midst of that, we can still share the gospel. We can still share the good news of the Lord Jesus Christ. As we worship, as we sing, at ito ang magandang resulta, it can lead people to salvation. Tingnan niyo po yung mga early church o yung unang mga mananampalataya sa Acts chapter 8 verse 4. They were persecuted, pero ito ang maganda. Habang sila po ay nangangalat, ano pong ginawa nila? They shared the gospel kahit kanino, kahit saan. Without hesitation, without reservation. Anong resulta? The gospel was spread beyond Jerusalem to Judea and Samaria at hanggang sa atin. Remember that boldness in the midst of trials becomes an opportunity for evangelism. Baka meron po kayong mga kaibigan na may mga problema. Opportunity yun para mag-share ng gospel. Amen? Amen? Pag meron po kayong mga kaibigan na nangungutak sa inyo, opportunity yun para mag-share ng gospel. Amen? Amen? Totoo po yun. Pag may nag-chat sa inyo, pautang naman yan. Tanong mo, magkano? Oh, pautangin ako nito. Sinabing, pautangin mo, kahit 3,000. Sige, magkita tayo mamaya. O, pagkakita mo, Brad, sabihin mo, wala akong 3,000. Nakipagkita ako sa'yo dahil gusto kong ibahagi si Kristo. Sigurado, tagaktak ang pawis noon. Huwag na natin kamong sayangin ang pagkakataon. Kahit wala akong 3,000, meron akong isang Kristo at yan ang gusto kong ibahagi sa'yo.
At least, kung mamatay ka man dahil hindi ka nakapangutang sa langit ka pupunta. Amen? I mean, you think of the opportunity. Sometimes trials becomes an opportunity for evangelism. At hindi lang po yun. As we evangelize, one spark mga kapatid, isang spark lang can ignite the chains of reaction. Ano po ang point ko? Hindi mo alam, dahil lang sa nag-share ka sa kanya, isang spark lang, pwede pong ma-sharean niya ang lahat. Sabi ni Charles Spurgeon, a man full of courage for Jesus, or for Jesus Christ, is a sermon himself. Ikaw mismo ang sermon sa mga taong nakapaligid. Pwede po ba, this week, sermonan niyo po yung mga tao? I mean, sa pamagitan ng buhay niyo, sa pamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita sa kanila. Don't underestimate one simple conversation. God can use that to change eternity. Tandaan niyo po, trabaho po natin ito. Alin? We plant. We water. Okay? Yan po ang trabaho natin eh. Yan ang part natin. We plant, we water, but God gives the increase. 1 Corinthians chapter 3, verse 6. Ang importante, gawin po natin yung mag-share, mag-follow up, at bahala si Lord mag-convert. Hindi natin trabaho mag-convert. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi mo trabaho yun. Correct, hindi mo trabaho yung mag-convert. So, iwasan mong mag-convert ng tao. Baka na-convert yan dahil sa'yo. Hindi mo yan kaya iligtas. Hindi. We share the good news. We water it. We follow up. But God gives the increase. Tandaan niyo po, boldness today might lead to someone's salvation tomorrow. Kaya wag po tayong matakot dahil ang simpleng pagsunod natin ngayon, maaari pong maging simula ng pagbabago ng buhay ng iba. Siguro hindi po ako ganito ngayon, hindi po nabago si Tio Ronnie, hindi naakay ang family namin sa tamang pananampalataya kung hindi po matapang si Brother Chody na nag-share ng gospel. Today, God is telling each and every one of us to be courageous. So what kind of courage gives us the boldness to share our faith in a fearful world? Tatlong bagay po. One, faith that comes from knowing Christ. Hindi galing sa personality mo. Hindi galing sa galing mo, kundi galing sa presence ni Jesus. Because you are intimately connected to Him. That's what gives you the courage. A second, courage that faces opposition with faith. Ang tunay po na tapang, hindi po yung absence ng takot, kundi yung patuloy na pagsunod sa Panginoon kahit na sa totoo lang, meron kang takot. You overcome it by putting your faith and your trust in our Lord Jesus Christ. And the third, courage that leads to change lives. Kapag tayo po ay naging bold sa pagsunod sa Panginoon, may buhay na maaabot at mababago. Ilan po kayang kaluluwa, pagdating ng araw, ang tatapik sa balikat mo at sasabihin, thank you ha, kung hindi ka naging matapang i-share ang kaligtasan, baka hindi mo ako kasama rito sa langit. Ilan po kaya magsasabi sa atin ng salamat? Kung wala ang tapang sa mga unang Kristiyano, baka wala po ang kaligtasan dito sa Church of Christ San Pedro. Dito sa lugar ng San Pedro. Pero dahil sila po ay courageous sa kanilang pananampalataya, ang ebanghelyo po ay umabot, nakarating dito sa atin. Isipin niyo po yung domino effect, mga kapatid. Isang maliit po na domino lang, ang itulak mo, kaya niyang pabagsakin ang napakarami hanggang yung domino na nasa dulo, kaya niyang maabot. Ganyan din po yung boldness, mga kapatid. Kahit isang maliit, na act of courage, isang maliit na act of prayer, para sa isang taong wala pa kay Kristo. Isang maliit na act of invitation or testimony, mga kapatid, pwedeng magsimula ng chain reaction that can topple strongholds and bring people to our Lord Jesus Christ. Isipin po natin yan. Mga kapatid, ang mundo po ngayon ay nangangailangan ng mga Kristiyanong hindi tahimik, hindi takot. Mga Kristiyanong courageous na servant ni Christ ang kailangan ng mundo ito. Ang pamilya mo nangangailangan ng iyong patutuo.
Share the Lord Jesus Christ and your testimony with courage. Ang kaibigan mo na walang pag-asa, nangangailangan makarinig ng mabuting balita, mga kapatid, ibahagi mo yung good news na may pag-asa dahil kay Kristo. Yung kapitbahay mo, yung kasama mo sa trabaho, yung kaklase mo, di ba? Baka ikaw po yung Peter sa kanilang buhay na gagamitin ng Diyos para malaman po nila ang mabuting balita. Nakakalungkot naman yon. Ikaw papasok sa langit, sila papasok sa impyerno. Dahil hindi po nila alam yung good news. Kaya ngayong oras na ito, gawin po natin prayer ito. Lord, fill me with courage to speak and live for you. Pwede po ba natin itong i-recite? Sabihin nga po natin to, Lord, fill me with courage to speak and live for you. Mga kapatid, let us all be courageous and learn to stand up for Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Can we stand up for Jesus? Come on.